Dahil napakaganda po ng awitin na yung huling ginawit na natin ng mga awit na natin ng Panginoon na sabi sa awitin na napakabuti ng Diyos, amen, sa atin. Na siya yung kanila natin halimbawa ng pagbibigay na sa pag-ibig ng Diyos na pagmamahal ng ating mga Panginoon na ipinakita po niya sa atin na yung buhay niya, amen, ay ibinigay ng Diyos sa atin. Amen. Dahil na upang tayo po ay hindi mapahamak. Amen. At nariyan, naisin ng Diyos na kapag ang Diyos kinilala mo, na kapag ang Diyos tinanggap mo, na kapag ang Diyos naglilingkod ka sa Kanya, amen, nariyan naisin na natin mga Panginoon na nariyan sa ating mga puso na siya yung inuuna po natin. Amen. Na tayo po ay magpatuloy sa paglalagawa ng ating mga Panginoon na pagkaman ako, amen, sa mga sandaling ito ay hindi nararapat sa Diyos, amen, na maglingkod sa Kanya, amen. Subalit, nawa sa bawat itinataya ng ating mga Panginoon, sa bawat pangungusap ng Diyos, ang Diyos ang siyang tignan natin. Ang Diyos ang siyang pakinggan po natin. Ang mga salitang ito na naihahayag po sa bawat sampo sa atin na katotohanan po ay hindi po sa atin, kundi sa Diyos. Amen? Nariyan na tayo lahat ay taluyan lamang ng biyaya at pagpapala ng Diyos sa bawat sampo sa atin. Tunay na napakabuti ng Diyos na noon hindi natin nalalaman kung bakit tayo nagkakaloob, kung para saan. Amen? Yung bagay na ginagawa natin. Subalit, buhat ng makilala natin ng Diyos, katotohanan na niloob ng Diyos na kung bakit tayo nagkakaloob sapagkat ito'y kalooban po niya. Amen? Na kung ang Diyos, hindi niya pinagdamot yung buhay niya para lamang iligtas tayo, para lamang ipakita ng Diyos yung pagmamahal niya sa atin. Amen. Ngayon, bilang ikaw nakakilala, tumanggap, naglilingkod sa ating mga Panginoon, ano yung may susubli mo sa Diyos? Amen. Yung buhay natin. Sabi nga sa aklat ng Matthew, ating po basahin yung mga salita ng Diyos sa Matthew chapter 33, verse 33. Yan po yung kalooban ng ating mga Panginoon sa atin. Nadatapot, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay ipapakitaratag sa inyo. Katotohanan po yan. Amen? Na kapag ang Diyos nasumpungan mo sa iyong buhay, katulad ng totoo ng ating mga kapatid kanina, si Brother Pong, amen, buhat ng tanggapin niya ang Diyos sa kanyang buhay, buhat ng maglingkod siya sa ating mga Panginoon, binago siya ng Diyos. Nariyan yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, yun po yung kanyang isinasabuhay o ipinapamuhay sa kanyang buhay. Amen. At yun ngayon nakikita ng mga kapwa niya. Amen. Na sabi nga na nagpapatunay na binago siya ng Diyos. Amen. Nariyan na katotohanan na dapat bilang tayo binigyan ng buhay, binigyan ng kalakasan ng Diyos. Amen. Lalo yung buhay natin kalakasan para maglingkod tayo, sumamba. Amen. Sa ating mga Panginoon. At kapag ang Diyos tinuna mo siya sa iyong buhay, at nariyan siya yung inaasahan mo sa iyong buhay, yung mga bagay na pangangailangan mo, dapat hindi ka nababalisa. Amen. Hindi ka nalulumbay. Amen. Hindi ka nakakaramdam ng mga bagay na dapat nariyan yung mararamdaman mo, kapayapaan, kapanatagan, amen, kagalakan na nagpupos sa ating mga Panginoon. Sapagkat bilang nakakilala, naglilingkod
sa ating mga Panginoon, napapatid na Diyos yung mga pangangailangan po natin. Amen? Na kahit hindi pa natin hinihingi sa Diyos, ay po sana po itong pinagkakalob ng Diyos sa atin. Amen? Sapagkat ang Diyos natin makapangyarihan po siya. At lahat ng bagay ay kaya po gawin ng ating mga Panginoon. Amen? Dahil basahin po natin yung salita ng Diyos patungkol sa bagay ito na kung bakit dapat natin gawin. Amen? Sa akin ng Malakias chapter 3 verse 10. Ayan. Na ating pong isang puso na dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kabali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga upo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuwal ko sa inyo ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Nais niyo po ba na kayo'y pagpalain ng Diyos? Amen. Matutupad po ba ninyo ang sinalita nila ito ng ating mahal na Panginoon? Amen? Matutupad po natin yan kung tayo po ay hihingi ng gabay na pagnubay sa ating mahal na Panginoon. Amen? At narinig-unan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Na ipinapabatid lamang sa atin ng ating mahal na Panginoon. Buwan ng ikaw ay iluwal sa mundong ibabaw na ito, wala tayong dala-dala. Amen? Na kahit ano. Kaya yung mga biyay at pagpapala na meron na ngayon, amen, lahat ng mga bagay na yan ay hiram at nariyan ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. At nasa sa atin po ngayon, kung ito ay gagamitin po natin para sa Diyos, at nariyan ibabahagi natin sa ating kapwa. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. At nariyan, kung nais mo na palayan ka ng ating mahal na Panginoon, sundin mo lamang yan. Yan po yung nais ng Diyos na makita sa atin, sa ating mga buhay. At hindi magdadalawang isip ang Diyos na ikaw o tayo lahat ay pagpalayan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Nariyan na mabuti ang Diyos. Amen? Na kahit hindi tayo nagiging mabuti sa Kanya. Amen? Na kahit tayo nagkukulang sa Kanya, nagkakasala sa Diyos, patuloy pa rin ang mahabagan, yung pagmamahal, at yung pagpapatawad ng ating mga Panginoon sa bawat po sa atin. At ating basahin po yung 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Nasabi po sa bawat po sa atin na magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag maging mabigat sa loob o di dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay. Amen? Nariyan na mahal tayo ng ating mga Panginoon. Siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang